a fire in your eyes that burns through all my pride. There's an altar in your hands for the laying down of my plans. Here I am now, and all of me bows simply and only just Jesus. Simply and only just Jesus. There's a whisper in your voice that cuts through all the noise. There's a song inside your heart that tears every lie apart. Here I am now, and all of me bows simply and only just Jesus. Simply and only just Jesus. You've reduced me down to this one thing right now, and all of me cries out for simply Jesus. You've reduced me down to this one thing right now, and all of me cries out for simply Jesus. Simply Jesus, only Jesus. Simply and only just Jesus. Simply and only just Jesus. Simply and only just Awit Jesus. 84, 1-4. Mahal ko ang iyong templo, o makapangyarihang Yahweh. Nasasabik ang lingkod mo na sa templo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao ay umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Panginoon, sa templo mo, mga maya ay nagpupugad. Maging ibong layang-laya sa templo mo ay nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O Yahweh, Hari namin at Diyos na walang hanggan. Mapalad na masasabi, silang dooy tumatahan at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Soften my heart and break me apart.
Worthy of every song we could ever sing, worthy of every praise we could ever be, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, we live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one we could ever see. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. No one like you, there is none beside you. Open up my eyes in wonder, show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Holy, there is no one like you, there is none beside you. Open up my eyes in wonder, show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Holy, there is no one like you, there is none beside you. Open up my eyes in wonder, show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. And I will build my life upon your love. It is a
Pagbati po ng isang magandang araw sa inyong lahat. Purihin po natin ang Diyos sa patuloy niyang pagbubuhos ng masaganang pagpapala sa bawat isa sa atin. Marahil ang ilan po sa atin ay mayroon pong mga pinagdaraan ng sakit ng kalooban o di kaya ay literal na mayroon pong nararamdamang sakit ng pisikal na katawan. Yet, I do believe na sa ating mga puso at isipan ay nakikita pa rin po natin yung mga mas magaganda at mga nakamamanghang mga bagay na patuloy po na ipinararanas sa atin ng Diyos. Brethren, let us continue to draw ourselves to God. Ikaw man ay puno ng kagalakan o ikaw man ay nalulumbay dahil sa mga pagsubok sa buhay na iyong pinagdaraanan. Patuloy po tayong lumapit sa Diyos at ang kanyang pangako sa Santiago 4:8, siya po ay lalapit sa atin. Tayo po ay sandaling lumapit sa maikling panalangin. Father God, muli salamat po sa araw na ito. Sa isa pong napakagandang araw, napakagandang umaga na iyo po binigay sa amin. Salamat po Panginoon sapagkat lagi pong may dahilan upang ikaw po ay aming papurihan, ikaw po ay aming pasalamatan. Salamat po Lord sa iyo pong dakilang katapatan sa bawat isa sa amin na ikaw po yung nagpo-provide ng lahat ng aming po mga pangangailangan. Salamat din po sa mga kagalingan na iyo po ibinigay sa aming po mga kapatiran o sa aming po mga mahal sa buhay na nagkaroon po ng physical na karamdaman itong mga nakaraang araw. At salamat po Panginoon for always giving us the opportunity na patuloy po kami lumago sa aming pong pagkakakilala at pananampalataya sa iyo. Lord, muli kami po ay lumalapit sa iyo ang iyo pong paggabay sa aming pong pag-aaral ng iyo pong salita sa araw na ito. Be with us, Lord. Ikaw po ang magbigay po sa amin ng karunungan, pangunawa, upang amin pong ganap na maunawaan, maintindihan, Lord, yung mga salita mo na aming pong pag-aaralan. Lord, muli salamat po at amin po ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan lamang ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Bahagi po ng ating serye na Together We Grow Stronger. Tinalakay po natin last Sunday yung paksang may kinalaman po sa renewing of mind, kung saan ay ating po nakita sa Romans chapter 12 verse 2 na sa ayaw man po natin o sa gusto, sa magkakaibang level po, ang ating mga kaisipan ay naaakit sa kung ano ang idinidikta ng mundong ito. And to grow stronger intellectually, we need to set aside of our self-focused thoughts into God-focused thought. As individual believer, mahirapan po tayong lumago intellectually like Christ kung patuloy po nating ilalagay sa ating mga kaisipan na wala na pong dapat pang baguhin sa ating mga pansariling belief system. And as we continue to discuss Together We Grow Stronger, let us always put in mind that growing in the grace and knowledge of our Lord Jesus is not about perfect maturity, but it is taking another step from steps that we have already made. Panibagong hakbang mula po sa mga nauuna ng mga hakbang na atin na pong naisagawa. Kaya nga, Together We Grow Stronger, dahil ang ating pong layunin ay makasama po ang lahat sa isa pong paglalakbay. Take note, isang paglalakbay, ngunit hindi nag-iisa, kundi sama-samang paglalakbay. Sama-samang paglalakbay na magdadala po sa atin sa isa pong tuloy-tuloy na pagbabago patungo sa pagiging kawangis ng ating Panginoong Yesus. Today, we will talk on Hebrews chapter 10 verses 19 to 25, kung saan ay nais kong i-focus ang ating mensahe sa paksang strengthening relations as part of Together We Grow Stronger. Pamamagatan po natin itong lapit, kapit at dikit. Ito po ang title ng ating po mensahe sa araw na ito. Tunghayan po natin ang sinasabi sa Hebreo 10:19 hanggang 25.
Upang mas maunawaan po natin ang talatang ating tinutunghayan, ito po ay mula sa Bagong Tipan, dapat po ay pamilyar tayo sa Old Testament, partikular po sa naunang 5 aklat o yung po tinatawag po natin na Pentateuch. Ito po yung Exodus hanggang Deuteronomy. Ito po ay sa kadahilanan na ito pong author o yung pong may akda ng Hebrews ay nagsagawa po ng pagkukumpara sa pagitan po ng dalawang covenant, the Old Covenant and the New Covenant. Ang Old Covenant po ay tumutukoy sa Mosaic Law at doon po sa sacrificial system na nakapaloob po rito. Ito naman po ay ibinigay sa mga Jews na matatagpuan po natin sa Exodus chapter 20. At ito po ay patuloy po na binigyan ng pansin sa aklat po ng Leviticus, Numbers at Deuteronomy. Ang Old Covenant po ay bahagi rin ng katuparan ng pangako ng Diyos kay Abraham nung siya po ay pinili kasama po ang kanya pong sambahayan upang maging daluyan ng pagpapala para sa lahat po ng bansa. Ito po yung kilala po natin sa tawag na Abrahamic Covenant na mababasa naman po natin sa Genesis chapter 12. Indeed, the Old Covenant was a good law. At marami po itong kaakibat na pagpapala. Ngunit ito po ay naging parang pabigat para po sa mga Jews. Naging pabigat ito in a sense na kinakailangan po ito ng perfection na sadyang mahirap gawin po ng sino man. Ang Old Covenant po ay nakasulat sa bato at masasabi po natin na ito po ay binigyan po ng timeline ng ating pong Diyos. Mayroon pong katapusan. Ito po ay nangangailangan ng patuloy na pagbubuhos ng dugo ng mga hayop na siya po nagsisilbing handog doon po sa dambana. Napakarami po nitong alituntunin. Kaya nga nasusukat po ng isang tao ang kanyang mga kamalian sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan po ng Old Covenant ay nakikita ng isang tao ang kanyang pangangailangan ng forgiveness o ng kapatawaran sa kanya po mga kamali ang nagagawa sa harapan ng Diyos at sa harapan po ng mga tao. Yet, sa anumang antas ng pagsunod na nagagawa ng tao doon po sa Old Covenant, the Bible is clear na ito ay hindi po nagiging daan ng kaligtasan. Hindi po ito nakakapagligtas sa sinuman. Basahin po natin ang sinasabi sa Hebreo 10, mga talatang 1 hanggang 4. Ang sabi po rito, ang kautusan ay anino lamang at hindi lubos na naglalarawan ng mabubuting bagay na darating. Hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga handog na inaiaalay taon-taon. Kung napatawad na nga ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng ganoong mga handog, wala na silang alalahanin pa tungkol sa kanilang mga kasalanan at hindi na sila kailangang mag-alay pang muli. Ngunit ang mga alay na ito ang nagpagunita sa mga tao ng kanilang mga kasalanan taon-taon sapagkat ang dugo ng mga toro at mga kambing ay hindi makakapawi ng mga kasalanan. At ayon po sa talatang 11, bawat pari ay naglilingkod araw-araw at paulit-ulit na naghahandog ng pare-pareho ding mga handog. Subalit ang mga iyon ay hindi naman nakakapawi ng kasalanan. Ang New Covenant naman ay tumutukoy sa pagkakatawang tao ng Panginoong Hesus at ng kanyang kamatayan doon sa krus. Sa ganap po na kaalaman ng Diyos o being an omniscient God, alam po ni Lord na hindi talaga kaya ng tao na manatiling nakatutupad sa Old Covenant. Kaya nga po dahil po sa kanyang habag at biyaya, ay nagtalaga po siya ng isang bagong covenant. It was a new covenant that contains superior promises of grace. It also brings changes in the heart and unlimited blessings. Ano ba ang mga kaibahan ng New Covenant sa Old Covenant? Sa Old Covenant po, from blood of animals, at sa New Covenant po, it became blood of Christ.
From being written in stone, it is now written in our hearts. From being a shadow, now a substance. From ministry of condemnation, it is now became a ministry of reconciliation. Ang sabi nga po, sa Hebrews chapter 10, verse 5 to 10, dahil diyan, nang si Kristo'y naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos, ang mga pang-alay, pati mga handog, at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa damba na dalhin. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na sinusunog, at ang mga handog upang pawiin ang kasalanan. Kaya tinihanda mo ang aking katawan upang maging handog. Kaya't sinabi ko, ako'y narito, O Diyos, upang sundin ang iyong kalooban ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa akin. Sinabi muna niya, hindi mo ninais o kinalugdan ang mga alay at handog na hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan, kahit ito'y inihandog ayon sa kautusan. Sa kaniya idinuktong, ako'y narito upang sundin ang iyong kalooban. Sa ganitong paraan, inalis nga ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginawang banal ni Jesucristo sa pamamagitan ng minsanang paghahandog ng kanyang sarili, at iyon ay sapat na. Sino po ba ang nagkaroon ng pagkukulang kung bakit kinakailangan pa ang second covenant? Nagbago ba ng isip ang Diyos kaya niya kinailangan itong gawin? Ang sagot po, ang sabi po sa Hebrews chapter 7, verses 7 to 8, kung walang kakulangan ang unang tipan, hindi na sana nangangailangan pa ng pangalawa. Ngunit nakita ng Diyos ang pagkukulang ng kanyang bayan, kaya't sinabi niya, darating ang mga araw, sabi ng Panginoon, nagagawa ako ng bagong tipan sa bayang Israel at sa bayang Huda. Mga kapatid, sa pagpasok po ng New Covenant, ay tinapos na ng Diyos ang Old Covenant. Ngunit, isang katotohanan na marami pa rin po yung mayroong pong mga kaisipan na ang eternal na kaligtasan ay matatamo sa sacrificial system o sa pamamagitan ng mabubuting gawa. At may mga iba naman na napapaghalo po ang dalawang covenant na ito sa kanilang pong mga kaisipan na kailangang pagsamahin ang righteousness of Christ sa righteousness of law. Connecting those background sa Hebrews chapter 10 verses 19 to 25, tatlong bagay na may kinalaman sa strengthening of relationship ang ating pong agarang maisa sa pamuhay. Una po, lumapit sa Diyos. Ang sabi po sa Hebreo 10, mga talatang 11 hanggang 22, kaya nga mga kapatid, tayo'y malaya na makakapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa dugo ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglalagos hanggang sa kabila ng tabing, at ang tabing na ito'y ang kanyang katawan. Tayo ay may isang pinakapunong pari na namamahala sa sambahayan ng Diyos. Kaya't lumapit tayo sa Diyos na may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budi sapagkat nilinis na ang ating mga puso at hinugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Lumapit tayo sa Diyos. This is an act of faith. Naniniwala po kasi tayong tatanggapin niya tayo. Tatanggapin po niya tayo, hindi dahil nilinis na po natin ang ating mga sarili. Hindi dahil inayos na natin ang ating buhay sa ating pong mga sariling kakayahan. Lumalapit po tayo sa Diyos na mayroong pong buong kumpiyansa na tayo ay Kanyang tatanggapin dahil nilinis na tayo ng Panginoong Yesus sa pamamagitan ng Kanyang ginawa doon sa krus para sa atin. Kaya mga kapatid, bilang mga tunay na tagasunod ng Panginoong Yesus, ano po ang ginawa natin?
inihahayag po natin sa publiko ang ating pong ginawang paglapit sa Panginoong Hesus. Paano po natin ito ginawa? We express that through water baptism. Ngunit sa kabila po ng ating pong ginawang public confession of our faith, yet some of us are still unsure, insecure, at ang buhay po ay parang palaging unstable. Kung ganito po ang nararanasan ng iba pong nagkiklaim na sila po ay follower ng ating pong Panginoong Hesukristo, maaaring ang isa po sa dahilan ay dahil siya po ay napapalayo sa Diyos. Paano nga po ba napapalayo sa Diyos ang isang tao? Hindi nga ba't kapag nakararanas po tayo ng financial problems, ang una pong pumapasok sa ating pong kaisipan ay kayamanan, pera, salapi. That was why we focus ourselves sa ating mga trabaho. Kasi nga ay yun po yung ating nakikitang solusyon sa ating pong financial problems. Another thing, kapag tayo po ay nalulungkot sa buhay, ang isa po sa ginagawa nating solusyon ay ang pagkakaroon po ng relasyon sa ibang tao. Humahanap po tayo ng mga taong makakapagpasaya sa atin. Either partner in life, o kaya naman po ay yung pong mga taong ating pong magiging kabarkada. Yung pong ating kakaibiganin. Yes, tama po na pagtatrabaho o pagnenegosyo ang solusyon sa financial problem. At ang pakikitungo po sa ibang tao, ang isa sa solusyon kapag tayo po ay nalulungkot. Ngunit alam ba ninyo na ang paglapit po sa Diyos ang pangunahing solusyon sa lahat po ng ating mga alalahanin. For sure, lahat naman po tayo ay nakararanas po ng magkakaibang challenges sa buhay. So what is the solution kung tayo man po ay nasa hindi komportabling sitwasyon? Lumapit po sa Panginoong Hesus at tandaan po natin na dahil po sa precious blood ng Panginoong Hesus, tayo na kanyang mga mananampalataya ay malaya na pong makapapasok sa dakong kabanal-banalan. Pag sinabi po nating dakong kabanal-banalan, it means in the presence of God. Binuksan na po para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglalagos hanggang sa kabila ng tabing. At ang tabing na ito ay ang katawan ng Panginoong Hesus. Tayo ngayon po ay meron na pong isang pinakapunong pare na namamahala at nag-uugnay sa atin sa Diyos Ama. Hindi lamang po para sa ating eternal na kaligtasan, kundi maging sa ating mga material na pangangailangan. Sapagkat ang Panginoong Hesus ang katuparan ng covenant ng Diyos, tanging siya lamang po ang mayroong karapatan at kakayahan na makalapit sa presensya ng Diyos. At sa pamamagitan nga po niya, tayo din po ay nakalalapit sa ating pong Diyos Ama. Naisip po ba ninyo, bakit kailangan noon ng napakaraming pare? Bakit kinakailangan iset aside ang isang lipi upang maging pare ng sambahayan ng Israel? Ang sabi po sa Hebreo 7:23 hanggang 27, kailangan noon ang maraming pare dahil namamatay sila at hindi nakakapagpatuloy sa panunungkulan. Ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman, kaya't walang katapusan ang kanyang pagkapari. Dahil dito, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Sa makatuwid, si Jesus ang pinakapunong pari na kinakailangan natin. Siya'y banal, walang kasalanan ni kapintasan man. Inihiwalay sa mga makasalanan at itinaas sa kalangitan. Hindi siya katulad ng ibang mga pinakapunong pari na kailangan pa mag-alay ng mga handog araw-araw. Unay para sa sarili lang kasalanan at pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao. Minsan lamang naghandog si Jesus at ito'y magpakailanman nang ihandog niya
ang kanyang sarili. Pangalawang bagay po, kumapit kay Jesus. Kung ang una po ay lumapit sa Diyos, pangalawa po, kumapit kay Jesus. Ang sabi po sa talatang 23, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag na mag-alinlangan pa sapagkat tapat ang nangako sa atin. Magpakatatag at huwag mag-alinlangan. Ito po ay panawagan sa atin na patuloy po tayong kumapit sa ating Panginoong Yesus. Paglapit po natin sa Kanya, huwag na po nating subukan na lumayo pa. Kumapit na po tayo ng mahigpit kasi siya po nakakapit na sa atin. Madalas po nating naririnig na payo ng isang tao sa kanyang mga kaibigan na mayroon po mga pagsubok na pinagdaraanan. Kapit lang bes. Kapit lang bes. Saan po kailang kumapit? Kapit saan? Kapit sa sariling willpower to survive? Kapit sa pag-asa na magiging mas maayos na sa mga susunod na araw? Kapit lang bes. Actually, napakasarap naman po itong pakinggan. Lalo na po kung tapat at mula sa puso ang sinasabi ng isa pong kaibigan. Ngunit mas maganda po siguro mga kapatid po, na kung tayo po ang magsasabi nito para sa iba, ay dapat ipinopoint out po natin ang pagkapit sa Panginoong Yesus. Maybe we can say it sa ganito pong sentence. Instead na kapit lang bes, ganito po kaya natin gawin. Bes, kapit lang kay Yesus at sa mga pangako niyang totoo. Speaking of the word kapit, naalala ko po yung pong message natin noong pong March 15. March 15, 2020. Kung yun yung pong natatandaan. Ito po yung first Sunday ng lockdown. Yung pong message po natin noong pong Sunday na yon ay pinamagatan ko po na kapit kay Jesus. Based on 1 Peter chapter 5 verse 7 that says, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Just to refresh our memories, banggitin ko lang po muli yung pong acrostic na kapit na aking ginamit noon. Yung pong K stands for kumanlong sa presensya ni Jesus. Bibigyan po tayo ng Diyos ng kapahingahan sa sandaling kilalanin natin ang tulong na nagbubuhat po sa Kanya. Hindi lamang tayo tutulungan ng Diyos sa ating mabigat na dalahin, kundi bibigyan pa po niya tayo ng kapahingaan. Yung pong ay doon, alamin at aminin ang ating kahinaan. Nananatili po ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay sa gitna po ng ating kahinaan. Diba, sabi nga po ni Pablo doon po sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9, kaya't buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan upang lalo kong madama ang kapangyarihan ni Kristo. Yung pong P, pagtiwalaan ang kanyang kapangyarihan. Dapat po pinaniniwalaan natin na kayang-kaya ng Diyos na tulungan tayo sa pagpasan sa lahat po ng ating dalahin sa buhay. Kung ang anumang dalahin ay ating pong ilalagak sa Diyos at hindi po tayo aasa sa ating po mga sariling kakayahan o sa kakayahan po ng ibang tao, tiyak, mayroon po tayong mararanasang kaginhawahan na mula po sa Diyos. Ay isa-isip na ang Diyos ay laging tapat sa kanyang mga pangako. Para sa mga hindi mananampalataya, ang pandemics po ay isa pong nakatatakot na kaganapan. Ngunit sa mga mananampalataya na katulad po natin, mas nananaig po yung pong pag-asa sapagkat alam natin na ang Diyos kung nangako, ito po ay pawa niyang tinutupad. At yung pong letter T po natin doon sa kapit, tumingin sa hinaharap ng may pag-asa. Ang presensya po ng kapangyarihan ng Diyos, ang siya pong mag-aakay sa atin sa isa pong matagumpay na pamumuhay. Ang lumapit at kumapit,
na akin pong ginamit ay mga katagang makakaakay po sa atin patungo sa paglago ng ating pong relasyon sa ating pong Diyos. Ang third word po ay dikit o dumikit. Ito naman po ay nagbibigay pansin sa pagpapalalim ng ating ugnayan sa ating kapwa, lalo na po sa ating mga kapatid sa Panginoon. Again, ano po? Yung pong dalawang nauna, lapit sa Diyos, kapit kay Jesus, ito po ay mayroong pong kinalaman sa ating pong pagpapalalim ng relasyon sa ating pong Diyos. At ito pong ikatlo, dumikit o dikit, ay mayroon naman pong kinalaman sa ating pong pagpapalalim sa ating relationship sa ating kapwa-tao, especially sa ating pong mga kapatid sa Panginoon. Dumikit sa mga kapatiran. Ang sabi po sa talatang 24-25, sikapan din natin gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Kung papansinin po natin ang ating mga Biblia, ang verses 24-25 ay bahagi po ng isang saknong o paragraph na kasama po yung mula sa talatang 19. Ito po ay nagpapakita na ang pagpapalalim po ng relasyon sa Diyos at pagpapalalim ng relasyon sa kapwa ay magkaugnay. Hindi po ito basta na paghihiwalay. Remember how Jesus himself summarized the commandment in Matthew chapter 27, verses 37-39? Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it. Love your neighbor as yourself. Mga kapatid, mahirap manatiling malapit sa Diyos at nakakapit kay Jesus ang nag-iisa. Pansinin po natin yung mga exhortations dito po sa mga talatang 24-25. Sikapin nating gisingin ang damdamin ng bawat isa. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Palakasin natin ang loob ng isa't isa. Ano po ang napansin ninyong binibigyan ko ng diin? Naroon po palagi yung salitang natin. Hindi kayo, hindi ikaw, o hindi kami, natin. Ito po ay malinaw na nagpapahayag na upang manatiling malapit at nakakapit sa Panginoong Yesus, dapat nakadikit din tayo sa ating mga kapatiran. Especially sa mga kasama natin sa local church na ating pong kinabibilangan. Lumapit tayo sa Diyos na magkakasama. Let us worship God together. Pastor, paano tayo magsasama-sama kung online worship tayo? Okay, gawin natin ganito. Let us worship God together online at 10 a.m. every Sunday para doon po sa kaya mag-online. At doon naman po sa mga hindi kaya mag-online, set aside a particular hour of the day on Sunday or maybe on Saturday at go together with your friends, with other members of the church, and worship God together. Pagka Sunday naman po, 10 a.m., alas 10 po ng umaga, ina-encourage ko po ang bawat isa na gawin po natin itong isa pong oras, iset aside po natin itong oras na ito, iset aside po natin yung ating pong mga pinagkakaabalahan natin sa bahay kapag ganitong oras, and let us focus ourselves to worship God together in spirits. Oo, pwede pong hindi tayo magkakasama physically. But in spirit, pwede po sabay-sabay po tayo na nag-worship kay God together as a family, as JWSBC congregation. Kung titignan po natin ang verses 32-34 dito pong Hebrews chapter 10, doon po ay bababasa natin na yung po mga Christians na sinasabihan po ng author nitong Hebrews ay
nandun po sa isa pong sitwasyon na kung saan sila po ay heavily persecuted. Sadyang napakadelikado po para sa kanila yung pong kanila pong sitwasyon during that time, na maaari po talaga nilang ikamatay ang pagdalo sa pagsamba. Tayo po ngayon, napakapalad natin sapagkat sa kabila po ng pandemic, ay ang dami pa rin po natin kapamaraanan upang makapag-worship together kay God. Kaya nga po mga kapatid, na po, maging face-to-face or online gathering, give our best. Give our best to worship God together. Malaki ang mga grupo, small group man yan, sa ating mga tahanan, kasama ang ating pamilya. Ang dami po ibinigay na privilege sa atin si Lord sa panahon na ito. Kumapit tayo kay Jesus ng sama-sama. Kapag parang mayroong po mga nanlalamig, tulungan po natin yung pong kapatid natin nanlalamig upang sila po ay muli mag-init sa Panginoon. Kapag nararamdaman po natin na meron po tayong kapatid na lumalayo sa Diyos, paalalahanan po natin sila. Kapatid, kapag ikaw naman yung lumalayo, tanggapin mo yung mga kapatirang nagpapaalala sa iyo upang ikaw ay makabalik. Let us speak the gospel to one another. Patuloy nating paalalahanan ang bawat isa upang hindi po tayo makalimot sa Diyos, upang hindi po tayo lumayo sa ating pong pagkakapatid sa ating pong Panginoon sa Kristo. Mga kapatid, iniligtas tayo ng Panginoong Hesus upang makibahagi sa kanyang iglesia bilang isang pamilya. At gayon din naman upang maipabuhay ang mga bunga ng Espiritu o yung fruit of the Spirit sa ating mga buhay at ang katangian ng Panginoong Hesus. Yung bang namumuhay tayo ng mayroong pagmamahalan, namumuhay tayo ng mayroong pagpapatawaran, namumuhay tayo ng mayroong pong pagtutulungan. A great example of this ay yung pong mababasa natin sa Acts chapter 2 verse 42 to 47. Ang sabi po doon sa bahagi ng Acts chapter 2 verse 42, they devoted themselves. Yes. They devoted themselves sa Diyos at sa pamilya ng Diyos. Ginawa po nila ang lahat ng kanilang magagawa para magtulungan sa paglagong espiritual at matugunan ang kanilang mga pangangailangan sa araw-araw. Mga kapatid, kung tayo din po ay magko-commit at tulad nila at hindi po natin pababayaan ang mga pagtitipon tulad na nakasanayan ng ilan na binabanggit nga po doon sa Hebrews chapter 10 verse 24 to 25, natutulungan natin ang isa't isa to grow in love and in good works. At mas napapalakas din po natin ang bawat isa. Mga kapatid, let us think about this. Kung hindi tayo magbibigay ng commitment sa pamilya ng Diyos, sino po kaya ang kanyang gagamitin upang makatulong ng ating mga kapatiran na magdala ng kanila po mga pasanin sa buhay? Kung wala pong magbibigay ng commitment, sino kaya ang gagamitin ng Diyos upang magtuwid sa atin kapag tayo po ay nagiging bulag sa sarili po nating kasalanan? Mga kapatid, I want to challenge you today. Bilang isang kapamilya at magkakapatid sa Panginoon, if you care for yourself and you care for other members of our congregation, make the next step of commitment. Sa kasalukuyan po nating sitwasyon, anong hakbang ang kaya mong gawin upang lumago ang iyong relationship sa ating mga kapatiran dito po sa ating church? Yes, dahil nga po sa ating pag-iingat sa kapakanan ng ating mga nakakasalamuha at maging para sa health ng ating mga kasama sa bahay, ay iniiwasan muna natin ang malakihang pagtitipon. Yet,
we are allowing you to gather face-to-face in a small group, always observing proper health protocols. So let us restart our small group gatherings. Doon po sa iba na hindi pa ganoong ka-confident sa ating pong present situation, you can still do it online. Ang mahalaga po ay nakikibahagi ang lahat para po sa pagpapalakasan ng isa't isa. Kung dati na po kayong may small group, ngunit hindi na ninyo nagagawa ang pagkikita-kita, ang pagsasama-sama, ang pagpapalakasan sa isa't isa dahil po sa mga nabagong schedule, anong adjustment ang maaari kaya ninyong magagawa? Ano po? Mga kapatid, I am trying to develop a core team na siya po mag-handle isa pong special ministry na pasamantala po muna nating tatawaging watering hole ministry. Sa mga susunod po siguro na pagkakataon ay akin po itong ma-present sa lahat. Ano po? That is why ako po ay nananawagan sa inyo pong lahat, especially po sa mga kalalakihan, sa mga kababaihan, sa mga young professionals, mga young people po natin, na magsimula na po tayo ang ating po mga small group gathering. Again, ano po? Maaaring ito po ay online at maaari din po ito na ay face-to-face, always observing health protocols. Ano po? Salamat po kay Lord sa buhay po ng ilan nating kalalakihan na akin pong nakasama kahapon para po sa kick-off ng Saturday morning small group. Sinadya ko po na ilan lamang po ang imbitahan. Kape-kape lang po muna, praying together, kasama na po ang konting mentoring. Maximum of 5 person lang muna tayo. Pero kung tayo po ay lalagpas, o higit po sa mga susunod po ng mga linggo na po, higit po rito yung po makikipag-participate, agad ko pong hahatiin yung pong grupo. Agad ko po itong gagawan ng ibang schedule para po maiwasan yung pong pagkakaroon po natin ng big gathering. I encourage other groups to do the same. Again, ano po? Mga kababaihan, youth, young people, youth, music ministers, restart our small group gathering. And as I end this message, paalala lang po sa lahat na yung pong pagkakaroon ng kadikit o ang tawag po ng iba ay sanggang dikit sa loob po ng church ay hindi lamang po patungkol sa involvement sa mga activities or gatherings. Hindi lamang po ito patungkol doon po sa mga aktibidades na atin pong dapat pong gawin dito. I will comply lamang po, magkukumply lamang po tayo dahil bahagi po ito ng activity ng church. Hindi po yun, ano po? Ang pagtutulungan at pagpapalalim po ng relationship sa isa't isa ang ating pong pinag-uusapan dito. Kaya dapat po hindi ito pagmumulan ng anumang factionalism o pagkakampi-kampi sa loob ng church. Ayon nga po sa huling bahagi ng verse 25, ang sabi po rito, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Father God, muli salamat po sa iyong mensahe sa amin para sa araw na ito. Salamat po sa overview ng aklat ng Hebreo at yung pong pagkakakonek nito doon po sa aklat ng Pentateuch sa Old Testament. Salamat po for the New Covenant. Kung dati po, Panginoon, ay we are feeling condemned because of the New Covenant. Naranasan po namin, Panginoon, yung pong feeling of being reconciled sa iyo pong harapan. Thank you, Lord, for giving us Jesus Christ na siya pong nagsilbing aming high priest. Kaya kami po, Panginoon, ay meron na pong kalayaan na makalapit po sa iyo pong presensya.
Salamat po Panginoon doon po sa challenge na nakapaloob, in particular dito po sa Hebrews chapter 10 verses 19 to 25. Tunay nga po Panginoon na bilang iyong mga anak, kami po ay mayroon pong confidence sa amin pong mga sarili na kami po ay makalapit sa iyo. Makakapit sa amin pong Panginoong Jesucristo. Salamat din po Panginoon for the message patungkol po sa pagkakaroon po ng mga kadikit sa loob po ng church, maging sa bumubuo po ng body of Christ. Dalayan ko po Panginoon na ikaw po ang magpala sa bawat isa sa amin sa bumubuo po ng JWSBC Congregation. Na sa pamamagitan po ng mensaheng amin pong napag-aralan sa araw na ito, ay lalo pong lumalim ang aming pong relasyon sa iyo, kasabay po ng aming pong pagpapalalim ng aming pong mga relationship sa isa't isa bilang magkakapatid sa Panginoong Jesucristo. We are praying, Lord, ng iyo pong guidance sa aming pong mga pagre-restart ng ilang po namin mga gawain. Yung pong muli po namin pagsasagawa ng aming pong mga small group gathering. Yung pong mga pinaplano po namin na watering hole ministry para po sa ilang po namin mga kababayan dito po sa lugar po ng Monterey Hills Subdivision. Lord, pagpalain niyo po ang lahat ng ito. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang anumang mga mumunting hakbang na ginagawa ng bawat sa amin, Panginoon. Upang kami po, Panginoon, ay makatugon sa panawagan mo, Panginoon, na kami po ay gumawa ng bagong commitment sa amin po mga sarili. Lord, kung ano man po yung mga hindrances na pumipigil sa amin, Panginoon, upang kami ay makibahagi sa isa pong vision na iyo pong ibinibigay sa amin, growing and going for God's glory. Ikaw po, Panginoon, ang mag-alis nito sa amin, Panginoon. Kung mayroon pong mga takot, palitan niyo po ito, Panginoon, ng katapangan. Kung meron pong mga, parang kami po ay nagkakaroon po ng mga kaisipan ng pagiging pessimist, palitan mo po ito, Panginoon, ng pagiging optimist, na kami po, Panginoon, ay lagi pong titingin sa mga magagandang bagay at hindi po kami mag-dwell doon po sa mga negative thoughts na amin po minsan nakikita, Panginoon, sa paligid. Lord, be with us. Lagi niyo po kami sasamahan. Lagi niyo po kami iingatan. Nawa po, Panginoon, sa pagdating po ng isa pong panibagong linggo ng aming mga buhay, patuloy nawang maranasan ng bawat isa sa amin ang provisyon, ang proteksyon na nagmumula lamang sa iyo. Holy Lord, salamat po sa lahat po ng mga bagay na iyo pang mga ipararanas sa buhay ng bawat isa sa amin. Ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang kagalakang dulot ng ating pakikiisa sa Diyos Anak at ang patuloy na pakikipisan ng Diyos Espiritu Santo ay patuloy nawa nating maranasan ngayon at magpakailanman. Amen. Magandang araw po sa inyong lahat.